Hello dear listeners, si Narrator CJ po ito. Muling nagbabalik para sa panibagong kwentong handog sa inyo ng Dear Celine. May kasabihang, money can't buy happiness. Ngunit, paano kung nakakabili ng kasiyahan kapag marami kang pera? Maniniwala ka pa ba sa kasabihan o tatahakin ang landas ng pagpapayaman? Tara na Eve, walang mangyayari sa'yo kung patuloy kang magmumukmok sa kumpanya mo. Tatandang dalaga ka talaga kapag sinubsob mo ang sarili mo sa puro trabaho. Sambit ng kaibigan niyang si Marie na sumadya pa talaga sa loob ng opisina niya upang ayain lang siya. Wala naman akong mapapala sa lakad nating yan. Baka maboring lang din ako eh. Tsaka wala akong interes sa mga lalaki gaya nung pinuntahan nating bar last time. Sambit niya rito. Promise, hindi na boring yung pupuntahan natin. I will vouch for that event. And I'm sure you will like it very much. Saad nito na nantitis pa talaga sa kanya. Last time na sinabi mo yan na maganda rin ang event, pero anong nangyari? 'Di ba? Gulo lang ang nangyari. Panunumbat niya kay Marie. Okay. Ayaw mo yata eh. O siya, sige na. I gotta go. Paalam nito sa kanya. Wait. Sige na nga. Sasama na ako. Habol nito kay Marie na lalabas na sana. Alam na talaga ng kaibigan niya kung paano siya yayain sa isang galaan dahil madali siyang mayakag nito. Nakita niyang ipinasa lamang ng kaibigan niyang si Marie ang black card bilang entrance card nila pagpasok sa isang underground auction house. Kakaiba naman ang taste mo, Marie. Pati ba naman sa auction house dadalhin mo ko? Ano bang bibilhin mo rito? Takang tanong niya dahil hindi naman siya mahilig sa mga biddings ng antiques o mga rare things. Manahimik ka lang dyan. Magugustuhan mo rin dito mamaya. Pagpapakalma ni Marie sa kaibigan. Pagkatapos nilang mag-register at kunin ang number stamp sa counter, ay pinagsuot na sila ng mask bago pumasok sa venue. Kapansin-pansin sa kanyang mata ang malawak na lugar at ang mga sosyalerang mga elite girls na nagdaraan sa kanyang harapan. Naupo siya kasama si Marie sa VIP area na nakalaan sa kanilang dalawa. Hawak niya ang number 69 at kay Marie naman ang number 70. Maya-maya pa, napuno na ang bakanting upuan sa buong lugar at pinatay na ang ilaw na naging hudyat ng malakas na sigawan. First item natin ngayon, isang fresh, half Italian at half Filipino. Ladies and gentlemen, witness ang papara ni Adonis. Naghiyawan at palakpakan ang buong crowd nang alisin ng auctioneer ang nakatakip na cubicle at lumantad ang isang gwapong lalaki. Narinig niya ang masugid na pagtaas ng bidding para sa lalaking hindi naman pasok sa standard niya. Pinagmasdan niya muna ang lahat at kung paano nagaganap ang sistema sa loob ng auction house. Naboring siya sa mga naunang ipinakikita ng auctioneer dahil hindi ito pasok sa standard niya. Habang tumatagal, ay na-enjoy na niya ang mga binibentang mga lalaki para maging instant boyfriend, kabit, asawa o kaya naman alipin. Marami siya nakitang pasado naman sa kanyang panlasa, ngunit walang kurot sa puso niya. Hanggang sa inilabas ang isang lalaking nagpabilis ng tibok ng puso niya. Ang lalaking nasa huling listahan na nasa auction house. Pagkatanggal ng telang nakatakip sa cubicle, ay halos malaglag ang panga niya nang makita ang kabuang anyo ng lalaking nakakuha ng kanyang atensyon. Sebastian Seb Conrado, walang lahi at pure na Adonis, moreno, matangkad at guwapo. Start ng bid ay 1,000,000 piso. Sambit ng auctioneer na pinagkaguluhan ng lahat ng kababaihan. 1,000,000. Itinaas niya ang number niya para sa bid. 2 million pesos! Narinig niyang sigaw
ng kalapit niyang babae. 100 million pesos! Sigaw ng babae sa unahan na nagpakunot ng noo niya. 500 million pesos! Sigaw niya na nagpaangat sa puwet niya dahil nagiging mainit na ang bagsakan ng bid. 600 million pesos! Sigaw ng babae, sinusubukan ang pasensya niya. Eve, sure ka ba sa ginagawa mo? Ang laking halaga na niyan. Nagulat na sambit ni Marie sa kanya. Nanya lamang ito ng "So what?" look bago tuluyang ibinaling muli ang atensyon sa unahan. Hindi siya magpapatalo kahit saang larangan, kaya hindi siya papayag na maungusan ng isang babaeng mukhang ulikba. 1 billion! Sigaw niya with conviction na nakataas noo. Nakita niyang umupo na ang kaninang haliparot na babae nang itinaas niya sa maximum ang bid niya. Deep inside, nagtatalo na sa kanyang konsensya na wag nang may lumaban pa dahil bankrupt na talaga ang kalalabasan niya kinabukasan. 1 billion. Going once? Going twice? Okay, sold to number 69. Nang marinig niya ang katagang yun, ay nakahinga na siya ng maluwag. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya sa buong crowd nang maitutok sa kanyang spotlight dahil siya ang first ever bidder na nagbitaw ng mataas na halaga para sa auction tonight, kaya't pinasalamatan siya. Medyo nahiya siya, ngunit nilagok niya ang kahihiyan na ito upang asarin ang babaeng lumalaban sa kanya kanina. Sa huli, sa kanya pa rin ang matamis na halakhak. Nakita niya na lamang na nagpe-facepalm ang kaibigan niyang si Marie dahil sa desisyong ginawa niya. Pagkatapos ng official auction, ay inalalayan lamang siya sa office ng owner upang masimulan na ang transaksyon. Pagpasok niya pa lamang sa silid, ay naaamoy niya na kaagad ang samyo ng bango ng lalaking nakakuha ng kanyang atensyon. Nang lumingon siya rito, ay nagpakawala ito nang makalaglag panty ng ngiti na kaagad niya rin namang sinuklian ng poker face. Alam niyang pasok ito sa standard niya, pero ikinalma niya pa rin ang sarili dahil ayaw niyang baka patibong lamang ito sa kanya. Pirmahan niyo na lamang po ang contract na ito. Kayo na po ang bahala sa additional na agreement niyo between bidder and your auctioned item. Basta't narito po ang rules ng auction house. So una po, ang nabili niyong item ay no expiration, meaning po for lifetime. Ngunit pwedeng isauli kung ayaw niyo na. Ang kaso lang ay walang refund na magaganap. Pangalawa po, ang problems between the two of you gaya ng future conflict sa relasyon ay hindi na po sagutin ng auction house. Pangatlo, ang lahat ng information niyo rito sa house ay safe, ngunit kayo na po ang bahala kung ipagkakalat niyo ang patungkol sa trade na ginawa natin. Panghuli ho, maaari kayong humiling sa auction house ng isang request or assistance anytime. Walang expiration yan, and I hope malinaw ang lahat po. Good luck and enjoy your item. Mahabang paliwanag ng auctioneer sa kanya. Excuse me, pwede bang maghiraman kami ng kaibigan ko? Biglang singit ni Marie sa usapan na ikinagulat niya. Joke lang naman, ito naman hindi mabiro. Pagbawi kaagad ni Marie sa sinabi nang pandilatan niya ito ng mata. Wala na ba kayong tanong? Saad ng auctioneer. None. Maiksing sagot niya. Okay, it's so nice having business with you. Bati ng auctioneer at nakipagkamay sa kanya. Hinatid lamang sila sa labas ng mga guard at pagkatapos ay nagpaalam na rin siya kay Marie dahil nais niya nga munang makapagpahinga. I'll bring this, ma'am. Nabigla siya nang magsalita si Seb na kanina pa pala nasa likuran niya. No, I can manage. Pagtanggi niya sa offer na help nito. I insist, ma'am. That's my job. Nakangiting sambit nito. Para siyang yelong natutunaw sa malawak na ngiti nitong nakakapanlambot ng puso habang ang mga mata nito ay parang tutang maamo. Wala siyang nagawa kundi ang pumayag na lamang dahil ang ngiti na iyon ni Seb ang kahinaan niya. Nang akmang papasok na sana siya sa kotse, ito na mismo ang nag-alalay sa kanya at pinagbuksan siya nito ng pinto. Ito na rin ang nag-volunteer mag-drive pa uwi. Hindi siya sanay sa ganitong treatment,
Ngunit nais niyang masubukan kung hanggang saan aabot ang serbisyong iaalay nito sa kanya. Pagkarating sa kanyang mansyon ay nagpahinga muna siya saglit, ngunit hindi niya namalayang nakaidlip pala siya ng matagal. Paggising niya ay maliwanag na ang sikat ng araw. Halos tumalon ang puso niya nang bumungad sa kanya ang mukha ni Seb na ilang inches lamang ang layo sa mukha niya. Naramdaman niya ang mainit na paghinga nitong tumatama sa kanyang ibabang labi. Napatuon ang kanyang paningin sa labi nitong mas mapula pa sa rosas na halatang binasa pa lamang ng laway. Napalagok siya ng laway nang akala mo'y hirap siyang lulunin dahil sa kabang nararamdaman niya. Ipikit na sana siya dahil sa dahan-dahang paglapit ng mukha ni Seb sa kanya, ngunit natigilan siya. Food is ready. Let's eat. Pagbasag sa katahimikan ni Seb. Napapikit na lamang siya at inayos ang suot na damit upang magpatay mali siya sa naganap sa pagitan nilang dalawa. Tinitigan niya lamang ang malapad nitong likuran habang tinutuntun ang daan patungong hapag. Hindi ko alam ang paborito mong kainin, ngunit naghanda ako ng iba't ibang delicacies na alam kong magugustuhan mo. Saad ni Seb sa kanya habang inaalalayan siyang umupo. Narito ang seafood, pork, beef, chicken, at bandang gilid ang mga salad. Mayroong vegetable salad, pipino, tuna salad. Suit yourself. Nakangiti na Saad nito sa kanya habang nakatayo pa rin. Bakit nakatayo ka lang dyan? Sabay na tayo. Hindi ko naman siguro mauubos lahat ng hinanda mo sa isang kainan lang, di ba? Pag-aalok niya kay Seb na nakatayo pa rin sa gilid niya. Kailangan katang pagsilbihan, gaya ng nakasaad sa kontrata. Maamong tugon nito sa kanya. Hayaan mo na ang kontrak na yan. Hindi niyan mabubusog ang tiyan mo. Tsaka ikaw nagluto nito tapos hindi mo ako sasabayan. Halika na, umupo ka na rito at ipagsasandok na kita. Ano bang gusto mo? Alok niya kay Seb na kaagad naupo sa tabi niya. Ako na po ang magsasandok. Saad ni Seb sa kanya. Nope, ako na. I insist. Pamimilit niya. Let me, okay? Ikaw nang nagluto. Ako naman ang magsisilbi. Giit niya. Ako na po. Trabaho ko po to. Singit ni Seb na ayaw magpatalo. Ako na. Hindi na natuloy ang kasunod na salita dahil nalaglag ang sandok na pinag-aagawan nila ni Seb. Sabi kasing ako na eh. Pahabol niya pa. Pupulutin niya sana ang sandok sa sahig, ngunit nagkaumpugan pa sila ni Seb nang sabay silang yumuko upang damputin ang nahulog. Ouch! Aray! Napaimpit siyang sigaw dahil sa sakit. Sorry po. To the rescue kaagad si Seb sa kanya upang himasin ang ulo niyang naumpog. Hinimas lamang nito ang kanyang ulo nang marahan hanggang sa gumaan na ang kanyang pakiramdam. Okay na ako. Okay na. Let's eat. Sambit niya kay Seb. Sure na okay ka na? Pag-aalalang tanong nito sa kanya. Yes. Halika na. Maiksing sambit nito. Saan po ang lakad niyo after? Tanong ni Seb sa kanya habang abala niyang nilalantakan ang mga niluto nitong pagkain. Pupunta lang ako sa kumpanya mamaya. Samahan mo akong pumunta after sa kaibigan ko dahil mayroong selebrasyong magaganap. Saad niya kay Seb. Noted po, ma'am. Kaagad na sagot naman ito sa kanya. Thank you sa food. Masarap lahat. Sambit niya. Glad to know, ma'am. Huwag mo na akong tawaging, ma'am. Nagmumuka akong matanda eh. Sambit niya kay Seb. Ano palang itatawag ko sa'yo? Tanong ni Seb sa kanya. Pwede bang baby na lang? Direktahang sambit nito. Namula ang kanyang pisngi dahil sa sinabi ni Seb. Hindi niya makampante ang sarili dahil sa malanding tono nitong nakapang-aakit. Tumayo na lamang siya sa kanyang inuupuan upang maiwasan ang tingin ni Seb na kanina pa nakatutok sa kanya. Salamat sa pagkain. Bye. Nagmamadali niyang sambit at tumakbo pa palayo sa hapag. Sandali lang, baby. Rinig niya pa na nakakalokong tawag nito, ngunit hindi niya lamang binigyan ng pansin. Unti-unti niyang hinubad ang kanyang mga saplot
mula pang itaas hanggang sa maalis na ang kanyang pang-ibaba. Kahuhubad niya pa lamang ng kanyang mga suot nang biglang iniluwa ng pinto si Seb. Nakalimutan niya palang isara ang pinto bago siya pumasok sa loob. Bakit bigla ka pumasok dito sa loob? Sigaw niya dahil sa gulat. Sorry po, hindi ko po alam na nasa loob na po pala kayo. Ilalagay ko lamang po sana tong mga rose petal na to sa ipapaligo nyo. Saad ni Seb sa kanya habang nakatakip ang isang palad sa mga mata nito. Ilagay mo na lang dyan. Tsaka lumabas ka na. Nahihiya niyang sambit. Yes po ma'am, pasensya na po talaga. Pagpapaumanhin ito bago lumabas ng bathroom. Ma'am, nasa bathtub na po ang pampaligo nyo kung sakaling gusto nyo magbabad. Inihalo ko na rin po dyan yung milk at rose essence na pampasmooth ng balat. Pahabol nito ni Seb sa kanya kahit na nasa labas na ito. Okay, thank you. Maiksing tugon niya. Hinawakan niya ang kanyang puso dahil bumilis ang tibok nito na parang nagkakarerang mga kabayo. Umiling-iling na lang siya upang pawiin ang nangyari sa kanyang isipan. Pagkatapos niya sa routine ng kanyang usual na paliligo, ay nagmadali na siyang magbihis upang pumasok sa kanyang kumpanya. One-sided love broke this seesaw down. And I got to get rough when I hear the grudge. Ay, kabayo! Kumakanta-kanta sana siya, ngunit nabitawan niya ang tapis ng tuwalya sa kanyang bewang nang magitla siya pagkakita kay Seb na naghihintay sa labas ng bathroom. Magsasalita pa sana siya, ngunit huli na ng lahat dahil napanganga na lamang si Seb nang makita siya sa kanyang kaanyuan. Suot ang manipis na puting telang panloob. Ay, bastos! Nasampal niya nang wala sa oras si Seb sa pisngi dahil sa nangyari. Kasalukuyan siya ngayong pinagmamaneho ni Seb upang ihatid sa kumpanya. Hindi niya alam ang mararamdaman niya kung matatawa o maaawa dahil sa marka ng kanyang palad sa pisngi nitong namumula. Tumingin lamang ito sa kanya nang nakakaloko, ngunit hindi maipintang nagtatanong na muka. Binilatan niya na lamang ito bilang tanda na hindi pa siya nakaka-get over sa ginawa nito kanina. Nag-make face lamang si Seb sa kanya upang asarin din siya pabalik. Ngunit pagbalik niya ng tingin sa unahan ay nakita niyang may mabubunggo sila kaya napatili siya. Sus Mariosep! Halos atakihin siya sa puso dahil sa pangyayari. Agad siyang lumabas ng sasakyan upang tingnan ng babaeng biglang tumawid na kamuntikan ng mabunggo. Ayos lang ho ba kayo? Pag-aalala niyang tanong sa babae. Hindi ito sumagot sa kanya. Sa halip ay tumakbo ito papalayo sa kanya. Kamusta ang babae, ma'am? Takang tanong ni Seb sa kanya na kaagad ding lumabas ng sasakyan. Wala na. Tumakbo rin kaagad eh. Sagot niya kay Seb. Let's go. Baka mahuli ka pa sa work at maabutan tayo ng traffic. Alok sa kanya ni Seb na kaagad naman niyang tinalima. Pagka-park pa lamang ng sasakyan, ay inihatid na siya ni Seb sa loob. Ito ang nagbitbit ng bags niya, kahit magaan naman ito. Na-conscious tuloy siya sa sarili dahil pinagtitinginan siya ng mga tao sa kumpanya ng mga empleyado niya. Akala niya ay dudumugin siya ng mga tao, kaya inarang niya ang kanyang kamay sa mukha niya. Ngunit nagkamali siya dahil si Seb pala ang lalapitan ng mga ito. Ang pogi mo naman. Macho mo naman, papi. Taga saan ka? Bago ka bang empleyado rito? Dito ka na maupo sa tabi ko. Siya ba ang bagong maintenance natin? In fairness, gwapo. Samot-saring mga salita at bulungang malalakas ang narinig niya mula sa mga empleyado niya. Hindi na niya natiis ang tilian ng mga ito kaya nagpamewang na siya at tinitigan ng matatalim ang bawat isa. Tatlong tila pag-ubo ang kanyang pinakawalan mula sa mahina hanggang sa malakas
upang magsitigil ang mga ito. Kaagad namang bumalik sa kani-kaniyang ginagawa ang kanyang mga empleyado nang makita ang galit niyang mukha. Napangiti naman ng malawak si Seb dahil sa ginawa niya na kaagad niya namang sinupil sa pamamagitan ng pagtingin ng masama rito. Tara na. Buwelta niya kay Seb. Masusunod po kamahalan. Nang sambitin nito ni Seb, ay nagtiliang muli ang mga babae niyang empleyado na kaagad din namang nawala dahil sa takot sa kanya. Padabog na lang siyang umalis at nagtungo sa kanyang opisina. Umupo lamang siya sa kanyang swivel chair upang talikuran si Seb na naglalagay ng kanyang bag sa mesa niya. Nagpatuloy lamang siya sa pagtingin sa tanawin mula sa glass window ng kanyang opisina at hindi niya talaga binibigyang pansin si Seb kahit na nakailan itong tawag. Sorry na baby, huwag na magselos ang baby ko na yan. Biglang sambit ni Seb na nagpatawa sa kanya. Ngunit, pinigilan niya. Pinilit iharap ni Seb ang swivel chair niya pabalik, ngunit kinokontra niya. Nakikipagmatigasan siya rito dahil ramdam niya pa rin ang inis hanggang ngayon. Ano ba? Bulyaw niya rito nang paulit-ulit nang pinahaharap ni Seb ang kanyang upuan. Biglang hinigit ni Seb ang upuan niya, ngunit nahirapan ito, kaya naramdaman niya na lamang ang mga kamay na yumakap sa kanya kahit may upuan sa pagitan nila. Sorry na, baby ko. Huwag ka nang magtampo. Sayong-sayo lang naman ako. So, uwi na po. Huwag nang mainis ang baby na yan. Pambi-baby talk ni Seb sa kanya na medyo corny na sa kanyang pandinig. Tumigil ka na nga riyan. Baka mamaya mayroon pang makarinig sa ating dalawa, no? Tsaka, hindi bagay sa edad nating baby talk mong ginagawa. Para kang nagbibinata sa kakaganyan mo. Natatawang sambit niya na pabiro. Ano naman kung ganito ako mag-baby talk sa'yo? Pag-aari mo naman ako. Di ba baby? Pabiro na sambit sa kanya ni Seb, sabay ngiti ng nakakaloko. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga muna dahil mayroon lang akong aatenan na meeting. Huwag kang lalabas. Habilin niya bago gumayak papuntang conference room. Masusunod, bossing. Masiglang sagot ni Seb at nagawa pang sumaludo sa kanya. Ilang oras siyang napurga sa kakapakinig ng mga diskusyon sa meeting. Ito ay lingguhang ginagawa nila, ngunit ngayon ay ramdam niya ang pagkabagot at nagmamadali siyang matapos na ang meeting. Hindi naman ganyan ang ugali niya noon, ngunit tila lumilipad na ang isipan niya ngayon. Pinaglalaruan niya na lamang ang ballpen sa kanyang daliri habang inaalala si Seb na iniwan niya lamang basta sa loob ng kanyang opisina. That's all for today. Meeting adjourns. Pagkarinig niya ng mga katagang iyon, ay kumaripas na kaagad siya ng takbo palabas nang mas mabilis pa kay Flash. Ano kayang ginagawa ni Seb? Bulong niya sa kanyang isipan habang binabagtas ang hallway pabalik sa kanyang opisina. Pagbukas niya ng pinto ng opisina ay nakita niyang nakaupo sa hita ni Seb si Belle, ang pinsan niya. Pilit nitong hinaharot si Seb, ngunit inilalayo naman ito ang mukha sa kanyang pinsan. Boss, biglang tinulak ni Seb si Belle pagkakita sa kanya at bigla itong lumapit upang magtago sa kanyang likod. Narito na palang Reyna. Bye, sweetie. Kita-kits. Malandi na saad ng pinsan niya at nag-flying kiss pa kay Seb bago umalis. Binabalaan kita, Isabella Smith. Matuto kang humanap ng lugar kung saan ka nararapat. Baka pulutin ka sa kangkungan. Mariin niyang pagbabanta sa pinsan. Sis, chill ka lang, okay? Wala akong balak agawin. Naglalaro lang naman kami niyang boy toy mo. Isa pa. Alam ko namang sa'yo yan. Tinitest ko lang eh. O siya, sige na. Mwah! Haliparot na saad ni Belle sa kanya bago tuluyang nilisan ang kanyang opisina. Enjoy na enjoy mo, no? Mataray niyang sambit kay Seb. Nope. Maiksing tugon ni Seb sa kanya
na umiiling-iling pa. Hindi raw. Tuwang-tuwa ka nga na nakakandong ang babaeng yun sa'yo. Buwelta niya kay Seb na nang-iinis pa. Iyaan mo, boss amo. Ikaw lang naman ang nagmamayari sa akin. Sambit nito sa kanya, sabay kindat pa ng nakakaloko. Ewan ko sa'yo. Pagmamaktol niya, sabay talikod. Ano bang gusto ng baby ko para hindi na magtampo? Malambing na sambit ni Seb sa kanya habang unti-unti siyang umaatras dahil palapit ng palapit ang buka nito. Wala. Mataray niyang tugon. Sigurado ka? Handa pa naman akong ibigay. Malanding bulong ni Seb sa kanyang tainga habang nakasandal na siya sa pader at ang mga kamay nito'y nakatuon upang ilak siya. Napalagok na lang siya ng laway sa malaswang ideyang tumatakbo sa kanyang isipan. Sinubukan niyang itulak ang katawan nitong nasa kanyang harapan, ngunit malapader na hindi man lang nagalaw. Tinulak niya pa ito ng isang beses, ngunit ngumiti lamang ito na parang nababaliw at matalim na ibinaling ang tingin sa kanya. Sure ka bang wala? Malamyos ngunit maamong tinig nito na bumulong mali sa kanyang tenga. Dahan-dahang hinahaplos ng mga daliri ni Seb ang kanyang braso, pataas sa kanyang liig. Sinusuyod ng maugat nitong daliri ang ugat niya pataas sa kanyang liig hanggang sa nanatili sa kanyang pisngi. Taas-baba ang paghaplos nito sa kanyang pisngi na nagbibigay sa kanya ng kakaibang sensasyon. Nadadala na siya sa agos ng pangaakit ni Seb sa pamamagitan ng simpleng paghaplos pa lamang sa kanya. Lumapit si Seb sa kanyang tenga at pinakawalan ang mainit na buga ng hininga nito na nakakapanindig ng kanyang balahibo. Ouch! Napasigaw siya nang kagati ni Seb ang itaas na bahagi ng kanyang tenga. Nakita niyang napangiti ito nang sumigaw siya na naging dahilan upang mas lalo siyang idikdik sa pader. Sinalat ni Seb ang kanyang mapulang labi mula sa baba hanggang sa itaas na bahagi. Nang makita ni Seb na natutulala na siya sa ginagawa nito sa kanya, ay sinipsip nito ang hintuturong sumalat sa kanyang labi habang nakangiti ng mapang-akit. Sa bilis ng tibok ng kanyang puso, hinawakan ni Seb ang magkabila niyang pisngi at akmang hahalikan ng masibasib na halik. Ngunit biglang, Ma'am Eve, magpapapirma po ng documents. Wika ng kanyang sekretarya na kumatok sa kanyang pinto. Hinawi niya kaagad si Seb upang maayos niya ang kanyang sarili bago buksan ang pinto. Natawa na lang si Seb sa kanya habang inaayos niya ang kanyang buhok at damit. Naisipan niya ring lumabas upang pakalmahin ang sarili dahil sa tumaas na ang tensyon kanina. Matapos niyang masiguro na wala na siyang gagawin sa loob ng kumpanya, ay gumayak na siya. Let's go. Pag-alok niya kay Seb na abalang sinasalansan ang mga nagkalat niyang papel sa mesa. Saan naman tayo pupunta? Takang tanong nito sa kanya. Basta, wag nang maraming tanong. Pagbasag niya sa katanungan ni Seb. Biyahing langit ba yan? Kung hindi, hindi na ako sasama. Pagbibirong sambit ni Seb sa kanya. Quiet. Pagpapaalo niya kay Seb dahil tahimik lang silang pupuslit palabas. Bye, Pogi! Bumungad kaagad sa kanya ang bati ng mga empleyado niya kay Seb. Ay, uuwi ka na, Pogi! Paalam, Pogi! Balik ka ha! Tiningnan niya na lamang ng matalim ang mga mahaharot niyang babaeng empleyado nang daanan nila ang mga ito upang lumabas ng building. Habang naglalakad sila palabas, ay nakita niya ang abot langit ng ngiti ni Seb, kaya napagtanto niya na wag na lang itong isama sa susunod. Mauuna sana siyang papasok sa kotse, ngunit hinawakan ni Seb ang kanyang kamay. Ako nang mag-drive para sa baby ko. Mapanlokong sambit nito sa kanya. Ako na. Maotoridad niyang sambit. Ako na please. Hayaan mo na akong pagsilbihan kita.
Sambit nito sa kanya habang naka-poppy eyes. Sus! Doon ka na magsilbi sa mga babaeng fans mo sa opisina. Pagbasag niya sa sinabi ni Seb. Selos na naman ang baby ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang naman ang laman nito. Sambit ni Seb, sabay hawak sa kamay niya upang ipatong sa bandang dibdib nito. Pakaramdaman mo yung tibok ng puso ko. Ang bawat pintig niyan, pangalan mo. Dagdag pa nito. Ang corny mo. Pagbasag niya, sa nagsisimula na namang kakornihan ni Seb. Tsaka, bakit naman ako magsiselos? Sino ka ba? Straightforward na sambit niya upang patigilin ito. Si Seb, ang baby mo. Pagpapakyut na sambit nito sa kanya. Naisipan niyang biruin ito nang matigil na sa kakulitan. Sorry hindi baby ang turing ko sa'yo kundi isang binayarang lalaki sa auction house. Binili kita dahil kailangan ko lang ng kasama. Yun lang yun at wala nang iba. Derechahang wika niya sa harap nito. Nakita niyang unti-unting nawala ang ngiti sa labi nito at kaagad napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Pumasok na lang siya sa loob matapos makita ang mangiyak-ngiyak na ekspresyon ni Seb. At gayon din ang ginawa nito. Naging tahimik lamang ang buong minutong pagmamaneho nito ng sasakyan at ni hindi man lang ipinupukol ang atensyon nito sa kanya. Medyo na-guilty siya sa katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa kaya gusto niya sanang kausapin ito at sabihing prank lang naman ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Dahan-dahan niyang aabutin sana ang braso nito upang kalabitin, ngunit bigla na lamang nitong ihininto ang sasakyan. Nandito na po tayo, ma'am. Seryosong sabit nito sa kanya na hindi man lang tumitingin sa kanyang direksyon. Tahimik lamang siyang nauna maglakad upang pumasok sa isang boutique store sa mall habang nakasunod lamang ito sa kanyang likuran. Paminsan-minsan ay nililingon niya ito upang i-check ngunit nakatingin ito sa malayo. Hindi niya lang muna pinansin dahil abala siya sa pagpili ng mga damit na gagamitin sa party ng kanyang kaibigan. Halika rito. Hinila niya sa Seb na nakatayo sa may entrance ng shop dahil ayaw pumasok. Pinapasok niya ito sa loob ng fitting room at hinagis ang mga damit na napili niyang dapat suotin nito. Isukat mo yan lahat para makilatis ko. Sigaw niya kay Seb na kaagad din namang sumunod. Lumabas itong suot ang plain white long sleeve at black pants kasama ang black shoes. Hindi bagay, masyadong plain. Direkta niyang komento kaya pumasok muli sa loob si Seb upang magpalit. Marami itong sinubukang isuot na outfit, ngunit lahat ng matry nito ay hindi pasado sa kanyang panlasa. Marami na ring nakikiusisa sa kanila dahil kanina pa balik ng balik si Seb sa loob upang magbihis. Eto, okay na kaya? Napanganga na lang siya nang makitang lumabas ito na walang suot na pang-itaas, tanging jeans lamang habang nakausli ang tatak na Calvin Klein ng brief nito. Narinig niyang nagtilian ang mga babaeng nagtipon-tipon sa kanyang likuran upang makiusisa rin. Okay na ba? Hindi siya makaimik dahil sinusuyod ng kanyang mata ang bawat detalye ng ugat nito papunta sa pumuputok-putok na abs ni Seb. Hindi. Hindi okay dahil masyadong revealing. Nauutal-utal niyang tugon. Mas nalungkot pa ang mga babaeng itsyosera sa kanyang likuran kaysa sa kanya dahil hindi nasilayan ng mga ito ang kakisigan ni Seb dahil sumunod agad ito sa utos niya. That will do. Biglang sambit niya nang lumabas ito, suot ang plain white shirt at jeans. Nagpalakpakan ang mga tao sa kanyang likuran dahil sa sinambit niya. Kahit hindi pa siya kumbinsido sa outfit ni Seb, napilitan na siyang sumang-ayon dahil lumalala na ang mga babaeng nag-uusisa sa kanyang likuran. Let's go. I'll pay that na. Kaagad ding sumunod sa kanya si Seb.
Napansin niyang hindi pa rin ito umiimik at tahimik lamang habang nagbabayad siya sa counter. Kakausapin niya na sana ito, ngunit mayroon na namang ibang mga babaeng lumapit sa kanila. Wow! Mukha kang artista! Pwedeng magpa-picture? Malanding tanong ng dalawang babaeng lumapit kay Seb. Sure. Pagkarinig niya, kaagad ng sagot ni Seb na walang pag-aalinlangan, ay kaagad niyang hinablot ang binayaran niyang outfit at ang kamay ni Seb upang lumayo sa mga babaeng mukhang mga hitad. Tumingin pa siya sa paligid kung mayroon pang manggugulo kay Seb. Nang masiguro niyang tahimik naman ang paligid, ay kumalma na siya. Napansin niyang hindi pa rin binibitawan ni Seb ang kanyang kamay kaya napatingin siya sa mukha nito. Nakita niyang nakatingin lamang ito ng nakakaloko. Sa halip na magkadikit lamang na palad kanina ang nangyari, ngayon ay tila naka-holding hands na sila dahil nilock na ni Seb ang mga daliri nito sa daliri niya na parang ayaw nang bitawan ang isa't isa. Inaya niya na lamang si Seb na umuwi upang doon na magbihis at kumain bago pumunta sa lugar ng party ng kanyang kaibigan. Gabi na nang pumunta sila sa lugar kung saan gaganapin ang birthday party ng kaibigan niyang si Marie. Malawak na ngiti ni Marie ang sumalubong sa kanilang dalawa ni Seb. Happy birthday, friend! Bati niya, sabay abot ng regalo niyang limited edition Louis Vuitton bag at imported wine galing Paris na paborito nito. Thank you! Nag-abala ka pa? Sambit ni Marie sa kanya, sabay beso. Happy birthday. Nakangiting bati ni Seb kay Marie. Thank you! Inaalagaan mo ba tong kaibigan ko? Wala sa oras, nasambit ni Marie kay Seb. Oo naman. Kaagad na tugon ni Seb kay Marie. Tara na sa loob. I'll introduce you to some of my kumares and colleagues. Pag-alok ni Marie sa kanya. Nice seeing you again, babe. Biglang bungad ng isang lalaking pamilyar sa kanya na akma sanang hahalik, ngunit pinigilan ni Seb. Bakit mo in-invite tong mokong na to? Galit na tanong niya kay Marie. His father invests a lot in our company, kaya nandito siya. Tugon ni Marie sa kanya. Sorry, friend. My hands are tied at the moment. Bulong ni Marie sa kanya nang palihim. Aren't you happy to see me? It's been a long time. I miss you so bad. Hayok na sambit ni Briggs na akmang lalapit muli, ngunit hinawi ni Seb. And who the hell you think you are? Galit na sambit nito kay Seb. Tumigil ka na, Briggs. Sigaw niya rito. Siya na ba ang bago mong pinaglalaroan, ha? Pang-iinsulto na sambit ni Briggs. Gaya ng paglalaro mo sa akin noon. Mariing na sambit ni Briggs na pinamumukha talaga sa kanya na siya ang may kasalanan. Akala ko ba tapos ka na sa pagiging hysterical at pagiging assuming mo? Pagbara niya kaagad sa tinabas na salita ng dila nito. Wow ha, kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka nakinabang sa akin? Paungos na wika ni Briggs sa kanya. FYI, hindi naman ako nakinabang sa'yo. Una pa lang, wala naman talaga akong gusto sa'yo. Ikaw lang naman tong pilit na pinagsisiksikan ng sarili mo. Pinagkakalat mo nga na mag-MU tayo, kahit ikaw lang naman ang nakakaalam. Mahabang litanya niya upang gisingin sa panaginip si Briggs na nangangarap ng gising. Nakita niya ang mukha ni Marie at Seb na halatang natatawa dahil sa pambabara niya kay Briggs. Matapang ka na ngayon? Tingnan lang natin kung saan ka pupulutin sa tapang mong yan. Pagbabanta ni Briggs sa kanya bago ito tuluyang umalis. Hindi niya na pinagtuunan ng pansin pa si Briggs. Gayun din ang mga kasama niya. Nag-enjoy na lang siya sa party kasama ang mga bagong pinakilala sa kanya ni Marie. Hindi siya iniwan ni Seb dahil palagi itong nasa tabi niya kahit na abala rin ito sa paglagok ng champagne. Sumayaw siya sa dance floor dahil inaya siya ni Marie na ipakita ang memorize nilang dance move sa tugtog na Fire Burning. Aliw na aliw sa kanilang dalawa ang crowd dahil sa tinatago nilang talentong dalawa. Sa katunayan, dancer naman talaga silang dalawa noon pa. Ngunit, mas pinursu nilang dalawa ang pagpapatakbo ng kumpanya kesa sa passion nila sa pagsasayaw. Nang makaramdam siyang pawisan na siya dahil sa pagod,
ay nagpaalam na siya sandali kay Marie upang kunin ang bag niya kay Seb dahil magfe-freshen up lamang siya sa comfort room. Kaso, nakita niyang lumapit si Bricks sa kinatatayuan ni Seb. Naisipan niyang mag-eavesdrop muna kung ano ang pag-uusapan ng dalawa. Sorry pre sa inasal ko kanina. Nadala lang ako sa damdamin ko. Totoo kaya ang naririnig niyang sincere na pagsusori ni Bricks? Nakita niyang inabot ni Bricks ang baso ng champagne kay Seb bilang peace offering. Ayos lang yun pre. Huwag mo na lang yung ulitin. Hindi magandang sinusumbatan mo ang babae, lalo pat may kasalanan ka rin. Narinig niyang payo ni Seb kay Bricks na napangiti sa kanya. Sorry talaga pre. Matanong ko lang, kung hindi mo mamasamain no? Anong meron sa inyo ni Eve? Derechahang tanong ni Bricks kay Seb na ikinakaba ng dibdib niya. Nakita niyang sandaling natigilan si Seb at lumagok muli ng champagne na dala ni Bricks. Boyfriend niya ako. Napanganga siya bigla dahil sa narinig kay Seb. Gano'n na kayo katagal? Usisang tanong ni Bricks kay Seb. Hindi pa naman matagal, pero plano kong pakasalan siya. Hindi man lang nasamid si Seb sa sinabi nito at halata sa mukha nitong seryoso sa binitawang salita. I see. Ingatan mo siya pre. Congrats. Nakita niyang nakipag-fist bump lamang si Bricks kay Seb bago ito tuluyang umalis. Natulala siya sandali dahil sa revelasyong narinig niya mula kay Seb. Alam niyang imposible ang lahat ng sinabi nito dahil hindi pa naman sila matagal na magkakilala. Isinantabi na lamang niya muna ang mga salitang narinig niya dahil hindi siya sigurado kung tunay nga ang mga binitawang salita ni Seb, lalo pat hindi niya pa naman ako kumpirma ang nararamdaman nito sa kanya. Ayos ka lang? Napansin niyang medyo nahihilo na si Seb. Naparami na yata ang nainom mo ah. Yan kasi, parang wala namang kasing bukas pag uminom ka. Pangangaral niya rito na ngayon ay nakahawak sa may mesa habang iniinda ang ulo. Kaunti pa lang naman ang naiinom ko. Tugon nito kaagad. Maupo ka na muna at magpahinga. Mag-aayos lang ako sa CR. Wika nito kay Seb na ngayon ay tahimik na nakaupo. Sige, maiksing tugon ni Seb sa kanya. Kinuha niya muna ang bag bago pumasok sa loob ng bahay upang magtungo sa CR. Pinunasan niya na muna ang kanyang pawisang katawan bago maglagay muli ng face powder at lipstick. Gumamit rin siya ng cubicle upang magbawas. Aalis na sana siya, ngunit naiwan niya pala sa loob ng cubicle ang bag niya. Paglingon niya ay halos magulat siya sa kanyang nakita. Ito bang hinahanap mo? Sambit ni Bricks na kanina pa pala nasa loob ng CR. Anong ginagawa mo rito? CR to ng babae. Paano ka nakapasok? Nangangatal na tanong niya dahil sila lang dalawa sa loob. Wala naman. Hinihintay talaga kitang pumasok dito. Alam ko dito ka pupunta. Nakangising sambit ni Bricks sa kanya. Tumakbo kagad siya sa pinto upang buksan ito, ngunit hindi niya mapihit. Nakita na lamang niya na nakakandado na pala ang ibabang bahagi nito. Tulong! Tulungan niyo ako! Ubus na hiningang sigaw niya habang kinakalabog ang pinto. Walang makakarinig sa'yo sa labas. Tumingin siya ng masama kay Bricks at muling kinalampag ang pinto. Seb! Tulong! Tulungan mo ako! Wala na siyang ibang choice kundi tawagin si Seb kahit nag-aalangan siya. Narinig niyang mas lumakas ang tawa ni Bricks nang tawagin niya si Seb. Hindi ka maririnig ng boyfriend mo. Natitiyak kong tulog na yun ngayon. Tumatawang sambit ni Bricks sa kanya. Nakakunot noo lamang siyang pinagmamasdan si Bricks na hindi mapigilan ang pagka-kontrabidang tawa. Sorry, hindi ko mapigilan matawa dahil sa mukha mong nakakaawa. Hindi na darating ang jowa mo dahil naubos niya ba naman ang champagne na binigay ko. Meron pang patulog yun. Hindi ka rin maririnig sa labas dahil pinaalis ko lahat ng tao sa loob upang masulo kita. Litanya ni Bricks, sabay tingin nang nakakaloko sa kanya na may masamang binabalak. Bigla itong tumakbo sa kinaroroonan niya at hinawakan ang kanyang pisngi. Hinaplos-haplos ito na parabang sabik na sabik sa laman na anumang oras ay lalapain ito.
Ano ba? Lumayo ka nga! Tinulak niya ng malakas si Brix, dahilan upang matumbay ito sa sahig. Rough palang gusto mo pagbibigyan kita. Saad ni Brix na pinapagpaga ng sarili. Tulong! Tulong! Muli niyang kinalampag ang pinto. Nagbabaka sakaling may makarinig sa kanya. Sisigaw pa sana muli siya, ngunit nahawakan na ang buhok niya ni Brix. Inamoy nito ang hibla ng kanyang buhok na tila adik na sumisinghot ng rugby. Inalis niya ang kamay nito sa kanyang buhok, ngunit hinahawakan siya nito sa magkabilang braso na akmang manghahalik dahil nakaamba na ang labi nito. Kaagad niyang sinipa ang maselang bahagi nito dahilan upang mapasalampak ito sa sahig at mamilipit sa sakit. Ginamit niya ang pagkakataong hindi makatayo si Brix upang sumigaw ng malakas. Seb! Tulungan mo ako! Malakas niyang sigaw. Marie! Tulong! Kinakalampag niya nang paulit-ulit ang pinto, ngunit wala pa ring nangyayari. Naramdaman niya na lamang ang masakit na paghila sa buhok niya. Kinakalampag niya ng paulit-ulit ang pinto, ngunit wala pa ring nangyayari. Naramdaman niya na lamang ang masakit na paghila sa buhok niya. Paganti ako, kahit isa lang, nang maranasan mo kung anong sakit kapag sinira sa maselang bahagi. Sambit nito habang bakas ang luha sa mga mata nito. Bitawan mo nga ako! Sinampal niya si Brix sa pisngi dahil masakit na ang pagkakahawak nito sa buhok niya. Aray! Bigla siyang sinabunutan ng malakas ni Brix at initsa dahilan upang matumba siya sa sahig. Oh, ayan! Sabi mo bitawan! Hindi baka sa boses nito ang pagkaawa dahil basta na lamang siyang hinagis. Sandali niyang ininda ang kanyang pagkatumba, ngunit muli siyang tumingin ng masama kay Brix dahil nasa paahan niya ito ngayon, nais na siyang lingkisin. Wala ka pa rin pinagbago. Marikit at kaakit-akit ka pa rin. Tura nito sa kanya habang nakasalampak pa rin siya sa sahig. Eve, nariyan ka ba? Dinig niya ang boses ni Seb sa labas. Seb, tulungan mo ako, nandito ako sa... Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil tinakpan ni Brix ang kanyang bibig. Kaagad niya namang kinagat ang kamay nito upang makatakas siya, ngunit hinawakan siya sa suot niyang vest. Hinubad niya ang suot niyang vest upang makawala sa mahigpit na pagpigil ni Brix. Sinipa niya ang mukha nito kaya nagawa niyang makalapit sa pinto upang kalampagin muli. Seb! Seb, tulong! Tulungan mo ako, please! Malakas na sigaw niya. Seb! Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil tinadyakan siya sa likod ni Brix, dahilan upang mapaluhod siya sa sakit. Hinila siya ni Brix gamit ang kanyang buhok, papalayo sa pinto. Narinig niyang may kumakalampag na sa labas ng pinto, kaya nabuhayan siya ng loob. Pilit siyang kumakawala sa mahigpit na hawak sa buhok niya, ngunit sadyang mas malakas si Brix sa kanya. Huwag ka nang pumalag pa! Nakakalokong sambit ni Brix habang nakangisi. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sigaw niya sabay dura sa mukha ni Brix. Isang malakas na sampal ang lumanding sa mukha niya, kasabay ng isang malakas na pagsikmura nito sa kanya. Hinawakan niya kaagad ang kanyang tiyan dahil namimilipit siya ngayon sa sakit. Dati pa ako nasisiraan ng bait. Sa mga panahong ayaw mo akong tanggapin sa buhay mo. Gustong-gusto kita, Eve. Ano bang mahirap intindihin sa mga salitang yan? Mangiyak-ngayak na sambit ni Brix, ngunit alam niyang drama lamang ito. Nasa akin naman na lahat. Ano pang gusto mo? Pera? Alahas? Kotse? Kapugian? Lahat ng yan nasa akin na, Eve. Ang gagawin mo na lang ay tanggapin ako sa buhay mo. Mahabang litanya ni Brix upang ipamukha sa kanya ang mga hinaing nito. Hindi kita gusto, Brix. Sigaw niya sa pagmumukha nito. Hindi na tayo hahantong sa ganito kung pinili mo lang ako. Kung hindi kita madadala sa santong dasalan, mas mabuti pang hindi ka mapakinabangan. Galit na sambit nito. Wag, please. Maawa ka, Brix. Giit niya habang nakikipagbunong braso dahil sa pilit binubuksan nito ang kanyang pantalon. Wag mong gawin to, please. Please lang. Pagmamakaawa niya habang tuloy-tuloy na umaagos ang kanyang luha. Tila wala na ito sa katinuan habang pinagmamasdan niya ang mga mata nitong namumula.
Umiiling-iling din ito at habang patuloy na parang sumisinghot na wala namang inaamoy. Sinikmuraan siya muli ni Briggs dahilan upang manghina siya dahil sa sakit na dulot ng kamao nito. Hindi pa rin siya nagpatinag upang makipagmatigasan dahil pilit nitong binubuksan ang kanyang zipper. Akmang sasampalin pa sana siya nang bigla na lang bumulagta ito sa sahig. Nakita niya ang figura ni Seb na ngayon ay nakaibabaw kay Briggs at patuloy na pinauulanan nito ng suntok. Dahan-dahan siyang tumayo upang pigilan si Seb dahil duguan na at putok na ang mukha ni Briggs mula sa suntok. Seb, tama na please. Pag-awat niya, ngunit hindi pa rin ito tumitigil. Seb, tama na! Sigaw niya na nagpanumbalik sa katinoan ni Seb. Kaagad na dumating si Marie at ang ibang tao upang mag-usisa sa nangyari. Kumuha ng kumot si Seb upang ipabalabal sa kanya at binuhat siya nito palabas. What happened? Nagtatakang tanong ni Marie, ngunit hindi na niya ito nasagot dahil nakatingin lamang siya kay Seb na seryoso ang mukha at nagtatagis ang bagang. Isinakay siya kaagad ni Seb sa sasakyan at nagmadali itong pinaharurot ang kotse pauwi sa kanyang bahay. Walang imik ito sa buong biyahe. Ipinaling niya na lang pakanan ang kanyang atensyon upang hindi siya maging awkward sa sitwasyon. Pagkarating sa bahay ay kaagad siyang maingat na kinarga ni Seb papasok. Nagulat na lang siya dahil inilapag lang siya nito sa sofa at umalis din agad. Seb? Napalingon naman ito nang tawagin niya, ngunit umalis din. Bumalik si Seb na may dalang first aid kit. Bigla nitong ininspeksyon ang buo niyang katawan. Ngayon niya lang napansin ang mga galos sa kanyang braso nang patakan na ito ni Seb ng hydrogen peroxide. Hinawakan niya ang baba ni Seb upang iangat ang ulo nito. Nais niya sanang tingnan ang mukha nito, ngunit yumuko lamang ito. Halata niya ang lungkot sa mga mata ni Seb, kaya hindi na siya nagdalawang isip pang magtanong. Ayos ka lang? Pagbasag niya sa katahimikan. Sorry. Mahina at garalgal na tinig, ngunit batid niyang sinisisi nito ang sarili dahil sa nangyari. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Okay? Saad niya kay Seb upang maibsan ang lungkot na dinaramdam nito. Niyaan kasi kitang mag-isa sa loob. Sana sumunod na lang ako para nabantayan kita. Saad ni Seb sa kanya habang nakayuko pa rin ito. Hindi mo naman ginusto ang nangyari, okay? Walang nag-e-expect na ganun ang mangyayari. Hindi mo kasalanan. Niyakap niya na lamang si Seb dahil natutulala na ito kakaisip sa nangyari. Nangyari na ang dapat nangyari. Cheer up. Tinapik-tapik niya ang likod ni Seb upang manumbalik ito sa dati. Sinubukan kong labanan ang antok ko kanina. Ngunit nang mapagtanto kong natagalan ka na sa loob, huli na pala ako. Nagsimula na paling halayan ng mokong na yun. Galit na sambit nito. Naramdaman niya lang bigla ang pagyakap nito sa kanya. Isang mahigpit na yakap na dama ang init ng katawan nitong nakakapaso. Ang bawat pintig ng puso ni Seb ay parang drum na tumatambol sa bilis. Sorry. Muli niyang narinig ang paghingi ng tawad ni Seb sa kanya. Shh, oo na. Sorry accepted. Bulong niya sa tenga nito. Tumingin ito sa kanya. Isang tingin ng pagsisisi. Hindi niya alam kung ano ang dapat maging reaksyon niya at dapat gawin upang hindi na ito maging sad boy. Tatayo sana siya upang ipagtumplasan na ito ng hot chocolate, ngunit hinila nito ang kanyang kamay. Biglang lumapit ang mukha nito sa mukha niya na naging dahilan upang ipikit niya ang kanyang mata. Nagdikit ang kanilang mga labi sa sandaling parang tumigil ang oras at tila walang tunog na maririnig sa kanilang pagitan, kundi ang malalim na paghinga. Naging mapangahas ang pagsakop sa kanyang labi dahil mayroong dilang pilit pumupuslit upang makapasok sa loob.
Nagtatalo ang kanyang isipan kung pahihintulutan niya o hindi. Ngunit nanaig sa kanya ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan dahil kay Seb. Handa na sana siya ngunit nagulat na lang siya nang mabuwal na parang kahoy si Seb at nakatulog na sa sofa. Natawa na lang siya dahil sa nangyari. Naaalala niyang pinainom nga pala ito ng drug na pampatulog. Tahimik niyang pinagmamasdan ang maamong mukha ni Seb habang naririnig ang malakas nitong hilik. Bigla rin siyang tinamaan ng antok kaya't humimlay na lang siya sa dibdib ni Seb. Good morning. Bati sa kanya ni Seb. Lumaki ang mata niya nang makitang magkatabi sila ni Seb sa sofa. Magkalapit ang kanilang mukha na ilang inches lang ang layo sa isa't isa. Aalis na sana siya dahil nabigla siya sa nangyayari. Ngunit inilapit siya ni Seb sa katawan nito upang yakapin. Good morning, baby. Masayang bati nito sa kanya, sabay halik sa kanyang labi na halos ikaluwa ng kanyang mata. Bakit? Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil inilapit nito ang hintuturo sa labi niya bilang pagpapatahimik. Araw-araw ay puno ng sweetness ang ipinadarama at ipinakikita sa kanya ni Seb. Sa gabi naman ay tumatabi na ito sa kanyang higaan upang yakapin siya sa pagtulog. Hindi na ito lumalayo sa kanyang tabi at palaging nakaantabay sa kanya si Seb. Mapatrabaho man o sa mga pinupuntahan man na galaan. Makalipas ang ilang buwan, napagtanto niyang totoo ang isang kasabihang natututuhan mong mahalin ang isang tao kapag lagi mo itong kasama. Sa ilang buwan niyang nakakasama ito, nakuha na ang kanyang puso ng lalaking hindi umaalis sa tabi niya. Bago matulog, isang matamis na halik ang iginawad sa kanya ni Seb. Isang marahan at malambing na pagsuyong naghinang sa kanilang labi. Mahal na mahal kita. Narinig niyang bulalas ng bibig ni Seb. Mahal rin kita, Seb. Tugon niya na nagpasilay ng masaganang ngiti sa labi ni Seb. Isang halik sa noo ang natanggap niya bago muling yakapin ang mga bisig na nakasanayan niyang nakakubkob sa kanya. Kinaumagahan, paggising niya ay laking pagtataka niya. Dahil tahimik ang paligid, wala rin sa tabi niya ang presensyang hinahanap-hanap niya. Ang presensya ni Seb. Nagtungo siya sa kusina upang magbakasakaling naroroon si Seb, ngunit hindi niya ito natagpuan. Hinalughog niya ang buong bahay upang hanapin si Seb, ngunit wala siyang makitang kahit anino nito. Titingnan niya sana ang mga damit nito, ngunit naalala niyang wala pala itong masyadong damit. Tanging mga binili niya lamang ang sinusuot nito. Seb? Ilang beses niyang tinawag ito, ngunit wala talagang Seb na makikita sa buong bahay. Sinubukan niyang pumunta sa kumpanya upang hanapin ito, ngunit hindi niya natagpuan. Pumunta rin siya sa bahay ni Marie, ngunit walang Seb na naligaw roon. Buong hapon ang pagtulo ng kanyang luha at pagkahabag sa kanyang damdamin dahil wala man lang abiso ang pag-alis ni Seb. Hindi niya alam kung saan ito hahanapin, gayong hindi naman nabanggit kung saan ito nanggaling. Napakadaya mo naman, Seb. Bakit ka nang iiwan? Sigaw niya sa may parke habang tumutulo ang luha. Kung kailan naman mahal na kita, tsaka ka nang iiwan. Sambit niya sa ilog habang tinatanaw ito. Pinupunasan niya pa lang ang kanyang mga luha nang biglang may dumampot sa kanyang 3 lalaki. Bitawan niyo nga ako! Saan niyo ako dadalhin? Sigaw niya. Tulungan niyo ako! Sigaw niya sa mga taong nakakakita, ngunit wala ni isang lumapit para tulungan siya. Part lang po ito ng shooting. Pasensya na po. Sambit ng isang lalaki sa mga tao sa paligid. Tulungan niyo po ako! Kidnapper pa ang mga lalaking to! Sigaw niya dahil tinakpan na ng panyo ang kanyang bibig. Isinakay siya sa isang van ng mga nakaitim na lalaki. Tinalian ang kanyang kamay.
Piniringan at nilagyan ng busal ang kanyang bibig. Manlalaban sana siya sa sandaling huminto ang sasakyan, ngunit matindi ang lakas ng pagkakahawak sa kanya ng dalawang lalaking katabi niya. Nang tumigil ang sasakyan, nagulat na lang siya dahil bigla siyang binuhat ng mga to. Ilang saglit lamang ay binaba siya at pinaupo. Inalis din ang piring sa kanyang mata bago siya iwan ng mga ito. "Si boss na bahala sa'yo. Bye." Sambit ng isa sa mga lalaking nag-abduct sa kanya. Nais niya sanang magsalita, ngunit meron pang busal ang kanyang bibig. Minabuti na lang niya munang pagmasdan ng paligid sapagkat napakatahimik ng loob, ngunit biglang nagsibukasan ang mga ilaw. Lumabas ang mga babaeng may magkakaparehong uniform at nagsimula ito sa kani-kanilang mga gawain. Meron ding nagkalag ng tali sa kanyang kamay at nag-alis ng busal sa kanyang bibig. Pinaupo siya sa may mesa kung saan inihahanda ang kandila, bulaklak at mga inihaing pagkain. Naguguluhan siya sa nangyayari dahil hindi ganito ang inaasahang kaganapan kapag naa-abduct. "Baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to have and hold. And as far as I can see, you were always meant to be my destiny." Narinig niya ang pamilyar na boses na hinahanap-hanap niya. Lumabas si Seb, dala ang bouquet of roses nang nakangiti. "Will you be my girlfriend?" Alok niya, sabay bigay ng bulaklak. "Ang daya mo! Ang daya-daya mo!" Sigaw niyang lumuluha kay Seb habang hinahampas-hampas ang dibdib nito. "Sorry," maikling sambit ni Seb. "Bakit may paabdak-abdak ka pang nalalaman? Akala ko totoo. Akala ko iniwan mo na ako. Akala ko din katapusan ko na." Sunod-sunod niyang sambit kay Seb habang humahagulhol. "Sorry. Gusto ko lang naman sorpresahin ka. Sabi ko lang naman sa kanila, sunduin ka eh. Ang pag-abdak, trip na lang nila yon. Sorry." Litanya ni Seb, sabay yakap ng mahigpit sa kanya. "Nakakainis. Aalokin mo lang naman akong maging girlfriend mo, may paganto-gantong setup ka pa." Pagmamaktol niya. "Sorry na baby." Saad ni Seb, sabay halik sa kanya. "Hindi ko alam kung anong mafe-feel ko ngayon. Akala ko kasi talaga iniwan mo na ako." "Di naman kita iiwan. Tsaka wala namang rason para iwan kita. Nasa tabi mo lang ako lagi." Sambit niya. "So, tayo na?" Tanong ni Seb sa kanya. "Matagal na kitang sinagot. Simula pa lang nung nasa auction house tayo." Tugon niya rito. Matagal mo na pala akong gusto? Sana sinabi mo kagad para naman nasimulan na natin ang chapter 1 ng love story natin. Itataya ko ba sa'yo lahat ng pera ko kung ayaw kitang mapasakin? Saad niya kay Seb. Alam ko naman interesado ka sa akin. Simula pa lang. Naalata ko kaagad dahil ayaw mong magpatalo sa bidding. Tsaka sa'yo talaga ako nakatutok sa tingin nun. Unang kita ko pa lang sa'yo, nasabi ko na sa sarili kong ikaw na yung babaeng makakasama ko habang buhay. Pinangako ko sa isipan kung aalagaan kita, gaya ng ginagawa ko sa'yo ngayon. Mahabang litanya ni Seb. Kaya salamat dahil itinadhana ka talagang mapunta sa akin at itinadhana din talaga akong mapunta sa'yo. Dagdag nito habang hinihimas ang mga kamay niya. Sus, dami mong ebas. Basta, mahal kita. Yun lang ang alam ko. Pambabara niya sa kaswitan ni Seb. Kung tayo na, ilan ang gusto mong anak? Sigit nito sa usapan. Hala, ang bilis naman. Anak agad. Pwedeng kasal muna? Naguguluhang tanong niya. Doon din naman tayo patungo. Gawin na natin kaagad. Tara na. Pabirong sambit ni Seb, dahilan para kurutin niya ito sa tagiliran.
Eto yan kaagad ang iniisip. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hindi pa ako nakaka-get over dyan sa pakulo mo. Sambit niya, sabay akmang tatalikod na sana, ngunit niyakap siya nito. Eto naman, hindi naman mabiro. Siyempre mas malaga pa rin sa akin yung mabubuo nating memories at mapapalago nating pagmamahalan. Naisip ko lang kasi na magiging maganda ang anak natin kasi may magandang nanay at poging tatay. Bola mo, tara na nga at kainin na natin tong pagkain dito. Mukhang lumamig na oh. Pagpapalit niya ng topic. Walang araw na hindi nila sinusulit ang isa't isa. Buong oras ay ipinaramdam sa kanya ni Seb ang pagmamahal nito sa pamamagitan ng paghahatid sundo sa kanya sa kumpanya, pagluluto ng paborito niyang pagkain, pagmamasahe sa kanya sa tuwing pagod siya at hindi siya iniiwan nito kahit saan man siya magpunta. Nalaman niyang love language nito ay quality time at act of service. Bilang pagpapakita ng pagmamahal niya rito, ay pumupunta sila sa iba't ibang hotel at restaurant upang mag-date. Kadalasan ay pumupunta rin sila sa iba't ibang lugar at pasyalan upang gumawa ng bagong alaala ng magkasama. Dahil sa ilang buwan nilang pagsasama ni Seb, ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nais niyang ibalita kaagad ang magandang kaganapan sa pagmamahalan nila kaya't maaga siyang umuwi pagkatapos ng pagpa-check up sa doktor. Hindi niya kasama si Seb ngayon dahil ito ang nagkumpuni ng tumagas na tubo ng tubig sa CR. Pumayag naman ito na hindi muna siya samahan dahil nais niyang sorpresahin si Seb patungkol sa biyayang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kamusta ang araw ng mahal ko? Salubong sa kanya ni Seb nang maipark niya kaagad ang sasakyan. May magandang balita ako sa'yo. Bungad niya kay Seb pagpasok sa bahay. Ako rin, may magandang balita sa'yo. Saad ni Seb sa kanya. O sige, ikaw muna. Inayos ko na lahat ng dapat nating alalahanin para sa ating kasal, gaya ng bilin mo. Bago tayo mag-isang dibdib, ipapakilala mo na kita sa pamilya ko. Total, pinakilala mo na rin naman ako sa mga magulang mo, gaya ng huli nating pagbisita sa puntod nila. Ngayon, it's my time para makilala ka ng pamilya ko. Sambit ni Seb sa kanya. Really? Nasasabik rin akong makilala kung saan nagmanang mapapangasawa ko. Tugon niya rito. Ano nga palang good news mo? Usisang tanong ni Seb sa kanya. Magkaka-baby na tayo. Masayang sambit niya kay Seb. Talaga? Natutuwang pagsisigurado ni Seb na kaagad niya namang tinanguan bilang pagsang-ayon. Yes! Magiging daddy na ako! Tuwang-tuwang sigaw nito. Kaya dapat, sa lalong madaling panahon, maipakilala na kita sa mga magulang ko. Dagdag na sambit nito. Excited na akong makilala sila. Nakangiti niyang tugon. Sa ngayon, mag-isip ka na muna ng ipapangalan sa baby natin. Ipinapaubaya ko na sa iyo yung pagpapangalan. Kapag lalaki ang anak natin, ang pangalan niya ay Aloysius Conrado. At kapag babae naman, Alvina Conrado. Bet ko rin ang mga pangalan. Natutuwang sambit niya. Sa bawat buwang lumilipas ay lumalaki na rin ang kanyang tiyan. Ngayong buwan ang inaasahan niyang takda ng kanyang kapanganakan, kaya't maingat na rin siya at nililimitahan na ang paggagala. Hindi nagkulang ng pag-aaruga sa kanya si Seb dahil lahat ng pag-aalay at pag-aasikaso sa kanya ay ginagampanan nito. Nakagayak na sana sila upang salubungin ang pamilya ni Seb upang makilala siya, ngunit nakita niya ang nakabusangot na mukha nito pagkatapos ng isang mahabang tawag sa telepono. Sorry mahal, hindi makakarating si Mommy at Daddy. Ang dalawang kapatid ko naman hindi makontak. Malungkot na sambit ni Seb sa kanya. Okay lang yon, huwag ka nang malungkot. Marami pa namang araw para ma-meet ko ang parents mo. Sambit niya upang i-cheer up si Seb. Nakakainis kasi. Ilang buwan na ako nangungulit sa kanila upang hingi ng basbas para sa kasal natin. Ngunit hanggang ngayon, pangako pa rin. Manganganakan at lahat-lahat, wala pa rin silang paramdam. Puro pangako lang. Pagmamaktol ni Seb. Hayaan mo na.
may mabuting rason ng mga magulang mo kung bakit hindi sila makakauwi. Tsaka makakapaghintay naman ang kasal natin. Ang mahalaga, malapit mo nang makita ang baby natin. Nakangiting banggit nito, pampagaan sa loob ni Seb. Hindi kasi nga nag-promise nga ako sa'yo ng kasal. Ready ng lahat, ngunit tanging parents ko na lang ang problema. Pumayag na nga ang tita mo. Nagpaalam na rin tayo sa puntod ng daddy at mommy mo. Sigurado, hindi lang talaga ako importante sa kanila. Huwag mong sabihin yan, Seb. Mahal ka ng parents mo. Baka busy lang sila. Tsaka, it's a matter of choice, kaya hindi nila magawang magpakita sa'yo. Cheer up. Hindi naman kabawasan ang kasal natin upang maging mabuting tatay ka sa anak natin at maging isang mapagmahal na asawa sa akin. Di ba? Siyempre hindi. Mahal na mahal kaya kita. Mahal na mahal ko rin ang baby natin. Nakangiti nitong sambit habang hinihimas ang kanyang tiyan. Tara na sa loob. Tayo na lang ang kumain ng mga niluto mong pagkain. Pag-aanyaya sa kanya ni Seb. Papasok na sana sila sa loob ng bahay nang biglang sumabog ang kanyang panubigan. Mahal? Manganganak na yata ako. Sambit niya kay Seb. Tara na, dadali na kita sa ospital. Alalang tugon nito. Madaling nagmaneho si Seb ng sasakyan upang makarating agad sa ospital. Natatarantang ipinasok siya ni Seb sa loob at pinaalalayan kaagad siya patungo sa delivery room. Nangangatog ito habang hawak kamay siya. Tangkang sasama pa sana ito sa loob, ngunit pinalabas agad ng doktor. Dok, kayo na pong bahala sa mahal ko. Narinig niyang habili ni Seb bago siya tuluyang maipasok sa loob. Inabot ng ilang oras ang pagle-labor niya bago tuluyang maipanganak ang isang malusog na sanggol. Isang musika sa pandinig niya ang marinig ang unang pag-iyak ng kanyang anak. Nang marinig niya ang pag-uha nito, ay napanatag na siyang mamahinga muna. Dahil sa pagod ay unti-unting tumiklop ang kanyang mata upang sandaling bawiin ang naibuhos niyang lakas. Hi ka na baby kay mommy. Bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Seb, hawak ang sanggol. Kamustang pakaramdam mo? Sambit ni Seb, sabay lapit sa kanya. Okay naman ako, lalo pat nakita ko na kayong dalawa. Pabirong sambit niya kahit nahihirapan pa siyang gumalaw. Ano ba yan, baby boy? E di baby Aloysius na ang name niya, gaya ng sabi mo. Pagpapaalala niya kay Seb nang sinabi nito noon. Oo naman, bagay na bagay sa kanya lalo pat napaka-cute at tahimik na baby. Natutuwang sambit ni Seb. Ang himbing naman ng tulog ng baby boy ko na yan sa bisig ng daddy niya. Nakangiti niyang sambit nang iabot sa kanya ni Seb ang bata upang kargahin ito. Napaka-cute naman ng baby na yan habang tulog. Manang-mana sa daddy. Pabirong saad ni Seb sa kanya. Anong mana sa'yo? Sa akin kaya tumana. Tingnan mo. Kamukhang-kamukha ng nanay na naghirap manganak sa kanya. Pabiro niya ring ribat sa biro ni Seb. Sige, para walang away. Mana sa ating dalawa. Natawa naman si Seb dahil ayaw niyang paawat sana. Inabot ng ilang araw ang pag-recover niya sa ospital bago tuluyang payagan ng doktor upang makauwi siya sa bahay kasama ang baby niya. Alagang-alaga siya ni Sebastian simula ng araw ng panganganak niya hanggang sa pag-uwi, kaya't lihim siyang napapangiti habang abala ito sa pag-aayos ng gamit. Nakita niya ring pag-uwi ang mga inihanda nitong gamit ng baby na diapers, gatas at kung ano-ano pa. Wow! May pa-surprise pa ang daddy. Look baby Aloy, may handa sa yung daddy oh. Paturo pa siya sa baby niya na ngayon ay nakatingin lamang ng taimtim sa kanyang mukha. Siyempre naman, at hindi kumpleto ang sorpresa kung wala para sa aking asawa. Oh, para sa itong regalo na to. Buksan mo na agad. Akin na muna si baby Aloy. Bakit lingerie? Alam ko na naman yung plano mo na yan. Sambit niya nang makitang nakangiti na naman ang nakakaloko si Seb. Sebastian Conrado, tigil-tigilan mo ko ah. Baka gusto mong pahilumin muna tong tahi ko or gusto mong ikaw na lang ang tahiin ko. Pabiro niyang sambit dito dahil hindi mapigilan nitong ipakita ang 32 ngipin nito kakangiti. Joke lang naman syempre.
Lambing ko lang yun sa mahal ko. Nakangiti nitong tugon sa kanya. Sir, may tao po sa labas. Mr. and Mrs. Conrado po ang name. Sambit ng bagong yaya. Ha? Si Mami at Daddy yun. Papasukin mo na. Sige po. Nakita niya ang tila dalagang ina ni Seb at ang ama nitong matipunot, mistiso. Kinabahan siya ng slight nang makitang masama ang mga ito kung tumingin. Ngunit nang makita ang karga niyang si Aloysius ay biglang dumungaw ang ngiti sa mga labi nito. Eto na bang apo ko? Napakagwapong bata naman. Turan ng ina ni Seb na lumapit sa karga niyang bata. Niyakap siya ng mommy ni Seb at pagkatapos ay ibinigay niya ang baby rito dahil nais nitong kargahin ang bata. Thank you sa pag-aalaga sa anak kong pasaway. Mabuti na lang at napatino mo yan. Nakukwento ka na sa akin ni Seb. Lahat ng nangyari mula sa pagbili mo sa kanya sa auction house hanggang sa pagplano niyong magpakasal. Nagalit ako nung una dahil akala ko biro na naman ng anak ko yon gaya ng mga prank niya sa amin noon. Pero nang umuwi kami sa bansa, doon ko lang nabalitaan na totoo pala talaga ang sinabi nitong kasal. Ayan nga, at may anak na pala kayo. Kung hindi pa ako pumunta rito, hindi ko pa makikita ang apo ko. Mahabang litanya ng ina ni Seb sa kanya na sabik sa apo habang nagkukwento. Nasabi naman siguro sa'yo ni Seb na naglayas yan ng bahay kaya napadpad kung saan-saan. Nabalitaan ko lang na ginawa palang item yan sa auction house. Napakapasaway kasi niyan sa bahay. Ipinamamana ko na sa kanya ang isang kumpanya. Ngunit ayaw naman dahil ini-enjoy ang buhay binata. Kaso nagulat ako nung malaman kong isang ganap na tatay na rin pala tong anak ko at tumino na pala sa piling mo. Salamat iha sa pagtanggap sa makulit kong anak. Mahabang litanya rin ng ama ni Seb sa kanya at saka niyakap siya ng mahigpit. Maraming salamat din po dahil nakarating kayo sa aming humble house, Mr. and Mrs. Conrado. Magalang na sambit niya. Don't call me that. Tawagin mo na akong mommy at ito naman ay daddy. Parte ka na ng pamilya, kaya huwag kang mahihiya sa aming dalawa. Sambit ng ina ni Seb sa kanya. Opo, maraming salamat po. Muli niyang naramdaman ang init ng pagmamahal mula sa magulang ni Seb. Mahaba pa ang naging kwentuhan nila, ngunit umalis din kaagad ang mga magulang ni Seb dahil mayroon pang aasikasuhin ng mga ito, ngunit nangako namang babalik ito upang magkaroon ng bonding sa pagitan nila. Masaya siyang nakadaupa ng mga taong bahagi ng pagkatao ni Seb. Habang pinapatulog nila si Baby Aloysius ay hindi niya namalayang siya na pala ang unang nakatulog. Kinaumagahan pagising niya ay nagpaalam kaagad sa kanya si Seb na pupunta lang ng market upang mamalengke. Sinabi nang ang yaya na lang nila muna ang bahala, ngunit ito na ang nag-insist na mayroong bibilhing mga sangkap para sa lulutuin. Iniwan niya na lamang sa yaya ang baby niya upang siya na mismo ang sumama sa pamamalengke. Habang nag-i-stroll sila sa loob ng pamilihan, ay biglang may nakabungguan siyang cart. Sorry, miss. Paghingi niya ng dispensa. Oh, hi! Sebastian? Long time no see! Bigla siyang napaangat ng ulo nang marinig ang tinura ng babae at nakita niya ang pamilyar na mukha nito. Ang mukhang nakalaban niya sa auction house. And who are you? Tanong niya na may halong pagkukunwaring hindi ito kilala. Nothing, just an old friend. Bye! Missing you badly, Sebastian. Sambit ng babae, sabay layo. Nakita niyang nakakunot ng noo si Seb habang tinitingnan ng babae, kaya hindi siya nag-atubiling tanungin ito kaagad. Kilala mo? Mukhang close kayo batay sa tono ng pananalita niya. Usisang tanong niya kay Seb. Di ko nga kilala eh. Pilit ko ang inaalala pero parang hindi ko naman siya nakausap dati. Pagtanggi ni Seb sa kanya. O siya, hayaan mo na. Baka babaeng fan mo na naman yun. Pagsawalang bahala niya. Lumipas ang ilang araw, nakita niyang muling sumisilip-silip sa labas ng kanyang bahay ang babaeng ipinagsawalang bahala niya na sana. Ibang pakiramdam niya sa babaeng yun,
ngunit hindi niya muna isinangguni kay Seb dahil hindi pa naman siya sigurado sa kanyang hinala. Kinabukasan, paggising niya ay kaagad siyang lumabas upang diligan sana ang mga halaman, ngunit nakita niyang may kausap sa labas si Seb kaya lumabas rin siya. "Anong ginagawa mo rito?" Mataray na bungad niya sa babaeng kausap ni Seb. "Wala, kinakamusta ko lang si Sebastian sa bahay na ito. Dito pala siya nakatira." Maartik sambit ng babae sa kanya. Napansin niyang hindi naman pangangamusta ang ipinipinta ng mukha ni Seb dahil confused at lumilipad ang isipan nito. "Ayan, nakamusta mo na? Makakaalis ka na." Mataray niyang utos sa babae. "Tara na sa loob, mahal." Yakag niya kay Seb na tulala sa gilid. "Hindi na siya sasama sa'yo dahil sa akin na siya." "At bakit naman? Sino ka ba sa inaakala mo?" Pananaray niya sa babaeng kaharap niya. "Ako lang naman si Maria Bennett, ang unang babaeng minahal ni Sebastian." Proud na pagkakasambit nito sa kanya. "Unang minahal? Meaning, una ka at panghuli ako? E di kaming endgame at tapos na kayo. Bakit ka pa naghahabol?" Palaban niyang tono. Bakit iritang-irita ka? Natatakot ka bang maagaw ko muli si Seb?" "Nope. Why should I? Alam ko namang hindi siya papatol sa kagaya mong recycled. Naungusan, puno ng foundation ng muka na parang espasol." "Well, kung yan naman ang tingin mo sa akin, dapat lang na magmano ka sa nauna sa lalaking yan. Dali, magmano ka. Ako ang unang minahal, kaya ibig sabihin, mas nauna ako sa puso niya." "Kaya ka pala nagmamanman sa labas at patuloy na humahabol kasi para kang aso na nawala ng buto. Sorry ka. Hindi na pwede ang asawa ko sa kagaya mong mukhang espasol na sinubsob sa harina." Banat niya kay Maria. "Asawa? Tama bang pagkakarinig ko? Hindi pa naman kayo kasal. Asawa mo na kaagad? Duh!" "Tanga ka ba o bobo? Nagsasama kami sa iisang bahay, kaya mag-asawa na ang turingan namin, lalo pat may anak na kami. Anak ba kamo? Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede ko palang maging asawa si Sebastian dahil may anak din kami?" Bigla siyang nagulat sa sinambit ni Maria na halos nagpagulo sa isip niya. "Maria, tama na sa pagiging ilusyonada. Wala tayong anak." Kaagad na sumaway si Seb dahil sa sinabi ni Maria sa kanya. "Anong wala? May anak tayo. Kahit ipakita ko pa sa'yo, kamukhang kamukha mo pa naman. Hindi mo maipagkakaila dahil mayroong nangyari sa ating dalawa." Sambit ni Maria na ipinaglalaban ang punto. "Paano mangyayari yun? Hindi naman tayo nagsama sa kama kahit kailan dahil hindi nga kita gusto." Paliwanag ni Seb kaagad. Para saan pala yung sinabi mong gusto mo kung anak ka ng 5? Para saan yung sinabi mong maglilimang rounds tayo? Ang bilis mo namang makalimot, Sebastian." Naluluhang sambit ni Maria. "Tama ng pagiging ilusyonada mong bruhilda ka. Umalis ka na." Tinulak niya ito dahilan upang mapausog. "Umalis ka na, Maria. Tama ng panggugulo mo sa pamilya ko." Sambit ni Seb. "Ayaw mong maniwala? Etong DNA. Ayan, nagpapatunay na ikaw ang ama ng anak ko." Biglang sinampal ni Maria ang papel sa mukha ni Seb. Natigilan si Seb nang mabasa ang laman ng papel. Maging siya ay hindi rin makapaniwala sa nabasa, ngunit nakita niyang naguguluhan pa rin si Seb. "Umalis ka na muna, please!" Sigaw ni Seb kay Maria. "Bukas, babalik ako. Dapat, ihanda mo ng 5 milyon kung ayaw mong sirain ko ang buong pamilya niyo." Tinalakan niya ng husto si Seb, ngunit hindi ito sumasagot sa mga sinasabi niya dahil tulala lamang ito sa gilid. Hindi pag-iyak at pagiging mahina ang pinairal niya, kundi ang utak dahil malalaman niya rin ang totoo. Hindi siya mapakali dahil sa nalaman niya, kaya't palihim siyang nagtungo sa ospital kung saan nagpa-DNA si Maria. Nalaman niya ang buong pangyayari ayon sa doktor at ang papel na ipinakita nito sa kanya ay isang peke lamang dahil inako ng doktor ang pirmang hindi totoo. Sinubukang suhulan ng pera ang doktor ni Maria, ngunit hindi ito sumang-ayon sa panluloko. Napag-alaman niya ring nakatakas lamang ito sa mental hospital dahil na-bankrupt ang kumpanya nito dahil sa sugal at panlalalaki. Kaya bukas, sa pagbalik ni Maria, ay pababalikin niya rin ito sa center.
Nagpadala na rin siya ng information sa center patungkol kay Maria. Kinabukasan, walang anino ni Maria siyang nakita. Hinintay niya ito ng ilang oras, ngunit walang dumating. Tumawag na lang ang center sa kanya na naibalik na ito sa dapat nakalagyan. Mabuti naman kung ganun. Maraming salamat po. Sambit niya sa kabilang linya ng telepono bago ibinaba ang tawag. Huwag ka nang magmukmok, mahal. Nasettle ko na ang lahat. Saad niya kay Seb na aligaga pa rin. Pinaliwanag niya ang lahat ng pangyayari rito kaya't nabunutan ito ng tinik at bumalik ang dating sigla. Namuhay sila ng mapayapa kasama ang kanilang baby Aloysius. Dumating ang buong pamilya ni Seb upang bisitahin sila at upang dalhin sa ibang bansa para magbakasyon. Kasalukuyang itinalaga niya na muna sa kanyang COO ang kumpanya bago sinulit ang oras na kasama ang pamilya. Kinasal din sila ni Seb makatapos ang pagbabakasyon. Masasabi niyang natagpuan niya ang pag-ibig sa tulong ng auction house. Hindi totoong money can't buy happiness dahil isa siya sa patunay na masaya kapag may pera. Dear listeners, dito na po natatapos ang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Eve at ni Sebastian. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.